Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Isa po akong normal na tao. Ibig ko pong sabihin, nakakalakad, nakakatakbo, nakakakain mag-isa, nagagawa ang mga nais kong gawin, napupuntahan ang mga nais kong puntahan. At isa pa, napakasaya ko sa tuwing nakakarinig ako ng musika na pangsayaw, na hindi ko mapigilang sumunod ang aking mga galamay, binti at buong katawan. Sa bawat tunog na animoy ako ay dinala sa sarili kong mundo ng galaw at ritmo na nagbibigay ng labis na kagalakan sa akin. Subalit, lahat ng ito ay nagkaroon ng katapusan nung ako ay 6 na taong gulang. Ang araw na nagbigay ng kirot at labis na kalungkutan sa aking puso. Araw noon ng linggo, ang aking ina ay nagtungo sa bahay ni na lolo at lola. Kaming dalawa lamang ng aking ama ang naiwan sa bahay nung linggong iyon. Nagdesisyon ang aking ama na magpunta kami sa mall upang manood ng sine, kumain ng popcorn at mamili na din ng kaunting pagkain sa supermarket na babaunin ko sa aking pagpasok. Nagawa namin ito ng masaya na nag-iwan ng mga ngiti sa aming mga labi. At nung kami ay nasa biyahe pa uwi, kumakain ako ng sorbetes sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho ang aking ama. "Papa, sala!" Wika ko nang bigla akong nakarinig ng bang. At nakita ko, umiikot na ako sa kinauupuan ko at ako ay nawala ng malay. Pagising ko, ang dalawa kong paa ay may simento at ang katawan ko naman may mga bakal na nakakabit na tinamukong pinsala sa nangyaring aksidente. Nakita ko rin na umiiyak si mama habang ilang beses niyang hinalikan ang aking pisngi at ilang beses ding sinabing salamat sa Diyos at ako ay nagising. Ayon sa kanya, ako ay halos 2 linggong comatose. Sa loob din ng mga panahong iyon, ang aking ama ay tuluyan na kaming nilisan. Sapagkat sa aksidenteng naganap, agad siyang binawian ng buhay. Samantalang ako, dinugtungan nga ang buhay ko. Ngunit nagtamo naman ito ng matinding pinsala sa aking katawan. At ang resulta, ako ay isang quadriplegic. Naparalisado sa mga braso, kamay, binti at paa. Sa madaling salita, ulo ko lamang ang tanging nararamdaman o ang maigagalaw ko ng mag-isa. Matinding kalungkutan ang idinulot sa akin ito. Kasabayan pa dito ang pagiging ulila ko sa ama, na tila ba pinagsabay-sabay ng Panginoon ang mga pagsubok na ito para sa akin. Nakikita ko din sa mga mata ng aking ina ang hirap. Ngunit pilit niyang sinusubukang tumayo o bumangon sa pamamagitan ng kanyang pagngiti ng bahagya sa kanyang labi. "Anak, alam kong mahirap pero kailangan mong magpakatatag," wika ni mama habang sinusuklay niya ang aking buhok matapos niya akong paliguan. Na madalas niyang sabihin ito dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko na tumangis dahil nais kong maglaro, nais kong abutin ang laruan o ang simpleng paghawak ng remote upang ilipat ang channel ng programa sa telebisyon o ang simpleng pagsubo gamit ng kutsara. At ang sa tingin kong pinakamasaklap ay hindi ko na kailanman mayayakap ng mahigpit muli ang aking ina, na hindi ko na muli ding mararamdaman ang mahigpit niyang yakap sa aking mga kamay. Noong mga panahong iyon, wala ding araw ang lumilipas na kahit anong pagpupursige ng utak ko na utusan ang aking mga kamay o paa na gumalaw, ako na lamang mismo ang sumusuko. At kahit ilang beses akong sumigaw o umiyak, walang nangyayari dahil nakapagdagdag lamang ito sa aking pagkadismaya. At sa tuwing ako ay humahagulgol ng malakas, lalo na sa matinding pagkabigo,
Dahil hindi ko pa rin matanggap ang sitwasyon ko, bigla na lamang si mama na tatakbo sa aking direksyon at yayakapin ako. Anak, tama na. Tama na, pakiusap. Lumuluha niyang sambit. Ma, bakit sa akin po nangyari to? Tanong ko sa kanya at nagpatuloy sa aking pag-iyak. Tumingin lamang sa akin si mama at umiling na nangangahulugang maging siya, hindi niya alam ang kasagutan. Wala kaming magawa kundi ang mag-iyakan lamang na mag-ina. At ako ay nagpatuloy ng ganito ng halos mahigit 2 taon na miserable, madilim at nagluluksa ang buhay marahil ganoon din ang aking ina. Sa mga panahong lumipas, hindi pa din nawawala sa isipan ko na lalaki ako ng walang silbi. Nalalaki ako na kailangang meron akong katabi ang magpapakain sa akin, magsisipilyo ng ngipin ko, na mag-iiba ng pwesto ko sa gabi kapag ako ay matutulog. Na sa madaling salita, hindi ako mabubuhay ng walang kasama na literal sa aking tabi. Sa kabila nito, na kahit sinukuan na ako ng aking buong katawan, sinigurado ng aking ina na magpapatuloy ako sa pag-aaral. Hindi ko man gustong gawin dahil sa isip ko, wala na itong magiging saysay pa. Pero ayaw kong mas lalo pang biguin ang aking ina, kaya ako ay nag-aral. Nag-aral magbasa at kalaunan nagustuhan ko ang asignaturang agham at sipnayan. Nakahiligan ko ding magbasa na pinakatatangi kong hilig na libangan. Sa pamamagitan nito, marami akong natutunang mga salita, mapatagalog o Ingles, na isa sa mga dahilan kung bakit madali kong nauunawaan ang mga paksa na itinuturo sa aming klase. Dahil hindi ako makakapagsulat, ang pamamaraan ng aking pagsusulit ay may kakaiba o espesyal na paraan para sa akin. Ang lahat ng mga guro sa nasabing paaralan ay sumang-ayon na iyon ang aking gagawin. Hinihiwalay ako sa aking mga kaklase sa tuwing merong eksaminasyon at ang paraan ng pagsagot ko ay ang aking bibig. Katabi ko ang isang guro na siyang nagsusulat sa mga sagot na idinidikta ko, maging ang pamamaraan ko ng pagresolba sa bawat tanong sa sipnayan at ang maging paglipat ng pahina. Hindi lamang iisang guro ang gumagawa nito upang mapatunayang hindi ko dinadaya ang mga sagot ko. Sa aming tahanan naman, kumuha si mama ng taong mag-aalaga sa akin na nagngangalang Kuya Ramon. Nakasama ko sa tuwing ang aking ina ay nasa trabaho at nag-aasikaso sa negosyong naiwan ni Papa. Bukod sa pag-aasikaso sa akin, kasama din sa tungkulin niya ang pagsusulat o gumagawa ng mga takda kong aralin na aking idinidikta. Mabait si Kuya Ramon. Sa katunayan, siya ay nagbobolontaryo sa isang ampunan kung saan may mga batang lalaking merong kapansanan sa pag-iisip o ang mga tinatawag na mental disability. Natuklasan ko lamang ito dahil sa isang senaryong ako ay labis na naiinis. Kasalukuyan noong kami ay gumagawa ng aking proyekto at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kahit na sinunod naman ni Kuya Ramon ang mga dinidikta ko sa kanya, pero para sa akin, hindi ito perpekto, hindi ito tama, hindi ako satisfied. Bakit ganyan ang kulay na ipininta mo sa araw? Dapat makikita mo pa din ang kulay ng dilaw at kahel. Yung gawa mo, masyadong matingkad ang kulay ng kahel at hindi na siya mukhang araw. Naiinis kong sambit. Huwag kang mainis, Andres. Pwede ko namang ulitin kung ayaw mo ng kulay. Malumanay niyang sagot. Kanina pa ako nagsasalita pero hindi ka nakikinig. Nakakapagod ka. At nakakangalay ng panga kung paulit-ulit kong sasabihin sa'yo. Kung may silbi lamang ang mga kamay ko, hindi kita kailangan.
may pagtaas ng boses kong pananalita. Hindi kita papatulan pero sana naman wag mo akong bastusin, lalo na mas matanda ako sa'yo. At nais kong ipaalala sa'yo na wag mo kalimutan ang magandang asal na turo sa'yo ng nanay mo. Malumanay pa din niyang sagot, sabay umiling. Alam ko na, bakit hindi tayo magpahinga sandali at samahan mo ako? Dagdag nito. May magagawa ba ako na pigilan ka hindi naman ako makakagalaw sa oras na itulak mo ang wheelchair ko? Sagot ko ng pabalang. Okay, sagot naman niya ng nakangiti. Isinakay niya ako sa sasakyan at matapos ang halos 1 oras na biyahe, nakarating kami sa isang ampunan para sa mga batang lalaki. Ipinaliwanag sa akin ni Kuya Ramon na isa pa din akong maswerteng bata sa kadahilan ng meron akong magulang, meron akong tahanang sinisilungan at higit sa lahat, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng isang magulang na hindi katulad sa mga batang naroroon, na hindi ako inabandona at ipinagkait ang mainit ng pagmamahal at pag-aaruga ng isang magulang. Magmula nung aksidente hanggang sa senaryong iyon, akala ko pinaparusahan ako ng Panginoon. Pero noong oras na nakita ko ang mga batang naroroon, napagtanto ko na kahit ganito ang sinapit ko, mas nakakalamang pa din ako kahit papaano. Kahit na yumao ang aking ama, hindi kami nahirapan ni Mama dahil may iniwan itong yaman mula sa kanyang negosyo na sumasagot sa mga gastusin ko sa ospital, mga pangangailangan, pag-aaral, at iba pa. Bukod pa dito, meron ding sariling trabaho ang aking ina. Kuya Ramon! Wika ng isang bata doon na nagngangalang Tonyo. Sa unang tingin pa lang at pagkilos, mahalata mong meron itong mental disability na merong pag-iisip na 6 na taong gulang. Ayon ito sa impormasyong sabi ni Kuya Ramon. Noong unang beses ng aming pagkikita, nagtanong siya ng may pautal-utal na pagsasalita. Bakit may gulong ang upuan mo? Hindi ako makakagalaw mag-isa hanggat walang tumutulak sa akin. Sagot ko. Sa kanyang pagka-curious, hinawakan niya ang binti at mga braso ko. At habang si Kuya Ramon nagpapaliwanag kay Tonyo na hindi ko na ito magagalaw at habang buhay na akong ganito. Ang ibig mong sabihin, kapag wala kang kasama, hindi ka alis dyan? Sambit muli ni Tonyo. Tama ka dyan. Sagot naman ni Kuya Ramon. O Andres, iwan ko muna kayo saglit ni Tonyo babalikan kita. Dagdag niya at pumasok at nagtungo marahil sa opisina ng ampunan. Nagpunta sa likuran ko si Tonyo at sinimulan akong itulak at dinala ako sa may palaruan. At sabay iniabot niya sa akin ang isang laruan. Wala akong magawa kundi ang titigan lamang siya. Marahil nakalimutan o hindi napoproseso ang hindi ko pagkuha ng laruan, kaya naman nagkatitigan kaming dalawa ng matagal. Wala ni isa sa amin ang kumukurap hanggang sa ako na ang sumuko at sumagot ako ng hindi ko maigagalaw ang mga kamay ko. Baka pwedeng iba na lang ang pwede nating ilaro. Yung tipong manunood lang ako. Nakangangan niyang sagot na tila ba pinoproseso pa rin ang sagot ko. Hanggang sa nagsimula siyang gumalaw na lumalangoy na freestyle. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, labis akong natawa na tila ba nabigyan ng kaunting liwanag ang aking buhay. Dahil sa labis kong pagkahalakhak, sinabayan din ako ni Tonyo ng tawa at kaming dalawa ay tumatawa hanggang sa ako ay maluha. Nung ako ay huminto ng bahagya sa pagtawa, narinig kong nagtanong si Tonyo ng, bakit tayo tumatawa? At muli, hindi ko na naman napigilang tumawa at ganoon din siya. Matapos ang araw ng bisita naming iyon, hindi ko inaasahan na magugustuhan ko sa ampunan. Kaya naman, nais kong magtungo doon araw-araw.
na hindi naman tinutulan ng aking ina. Hindi ko inaakala na ang pagbisita kong iyon ay makakatagpo ako ng bagong kaibigan. Second year ako noon sa sekundarya nang makilala ko si Tonyo, na isang nilalang na mahilig lumangoy. Sa tuwing pumupunta kami ni Kuya Ramon sa ampunan, palagi naming ginagawa ay sinasamahan ko siya sa kanyang paglangoy. Palagi kaming nagpupunta sa sport complex. At doon habang siya ay lumalangoy at inaantay siyang matapos, ako naman ay abalang nakikinig ng musika sa CD player. Sa totoo lang, nung dumating sa buhay ko si Tonyo, unti-unti niyang ibinalik sa akin ang dati kong sigla na matagal ko ng panahong ibinaon. Nakita din ni Mama ang pagbabago sa aking pananalita, aura at ngiti. Bukod dito, ako din ay napalapit sa mga batang naroroon sa ampunan. At sa aking palagay, mas komportable akong sila ang aking makasama kaysa sa mga kaklase ko sa paaralan. Sa pagbobolontaryo ko sa ampunan, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento, pakiramdam ko ako ay may silbi, na hindi ako pabigat, na nahanap ko ang isang bagay na kaya kong gawin na mag-isa. At dahil may angkin din akong talino sa ibang mga asignatura, at sa pamamagitan ni Tonyo na aking assistant, nakakapagturo din ako sa mga ibang bata. Si Tonyo ang tagahawak ko ng mga biswal at iba pang kailangan ko sa pagtuturo. Nakalaunan na siya din ang naging kamay ko. Aaminin ko na madalas siyang nagkakamali, pero hindi ako naiinis, bagkos ako ay natatawa o hindi ito pinapalaki at pinapalipas lamang. Nasabi kong ako ay natatawa sapagkat sa tuwing siya ay nagkakamali, madalas siyang mag-wacky face at hihingi ng sorry, na hindi nagtutugma ang ekspresyon ng kanyang muka sa kanyang sinasabi, kaya naman ako hindi ko mapigilang mapangiti. At dahil sa lugar na ito ako ay mas komportable. Dito ko rin napagtanto na marahil ito ang dahilan kung bakit dinugtungan ang aking buhay, na nagbigay muli ng saysay at kahulugan sa aking buhay, na parang natagpuan ko ang bagong daan o landas ng layunin at ang kagustuhang magpatuloy sa buhay. Sa paglipas ng ilang taon, pumayag ang aking ina na maging legal guardian ni Tonyo at siya ay tumira sa aming tahanan. Kahit na madalas kong nasa tabi si Tonyo na halos naging paa at kamay ko, at ako naman ang kanyang tagapagturo upang mawala sa kanyang isipan sa tuwing siya ay kinukutya at tatawaging Bobo. At sa bawat araw na lumilipas, wala kaming mintis na nagre-review ng mga salita gaya ng pangalan niya, ang aming address at numero ng telepono kung sakaling siya ay maligaw. Sa kanyang kondisyon, napakahalaga na ulit-ulitin niya ang mga bagay na ito sapagkat madalas niya itong makalimutan, na isang bagay na maaari niyang magamit kung sakaling siya ay mawala kahit nakasama namin si Kuya Ramon sa tuwing kami ay lalabas. Nagdaan ang panahon, pareho na kaming nasa wastong gulang ni Tonyo at ako ay nakatapos na ng kolehiyo. Bagay na hindi ko inaakala na magagawa ko, lalo na sa kalagayan ko. At nung ako ay nagmarcha sa entablado, kasama ko si Tonyo na animoy siya din ay nagtapos dahil siya ang tumanggap ng aking diploma. Kuya, graduate din ako. Nakangisi niyang sambit. At ang aming rutina ay hindi kailanman minsan nagbago. Araw-araw pa din kaming nagpupunta sa sport complex at gabi-gabi pa rin niyang sinasabi ang, Kuya, hindi ka aalis dyan, di ba? Hindi mo ako iiwan. Kailan ba ako nakagalaw ng mag-isa nang hindi ka kasama? Sagot ko. Oo nga, nakangiti niyang sambit. Subalit, isang araw, habang naroroon kami sa sport complex, bigla itong tumigil sa paglangoy at umahon sa swimming pool
Sabay may hinabol na isang babae na nakasuot lamang ng swimming trunks. Nagkataon noon si Kuya Ramon ay lumabas saglit at ilang beses man akong sumigaw na tinawag ang kanyang pangalan. Hindi si Tonyo lumilingon. Hindi ko siya masundan dahil sa walang kwenta at silbi kong katawan. At nung araw na iyon, siya ay nawala. Humingi kami ng tulong sa mga awtoridad, ngunit sila ay wala ding magawa. Hindi ko mapigilang sumigaw na wala silang kwenta, na wala silang silbi, na sila tong binigyan ng mga paa upang gumalaw. Hindi nila magawa ang kanilang tungkulin. Para ako muling pinagtakluban ng kadiliman ng langit dahil ang nag-iisa kong karamay, kaibigan at kapatid ay nawala din sa aking piling. Lumipas ang isang linggo. Hindi pa din siya nahanap kahit na naglagay ako ng pabuya. At sa mga panahon ding ito, nawawalan na ako ng pag-asa na makikita ko pa siyang muli. Sa labis ng aking pagkalungkot, idinaan ko muli ito sa galit o sigaw dahil hindi ko maintindihan kung bakit sa akin na naman ito nangyari. Kung bakit ganitong suliranin ang ibinato sa akin ng kapalaran. Na hindi pa ba sapat na kunin ang aking mga kamay at paa bilang parusa ng kung anumang aking kasalanan. Na kailangan pang dagdagan palalo ang aking hirap at dusa. Hindi ko talaga ito maintindihan. At sa pagkakataong ito, labis na puot ang nararamdaman ko sa poong may kapal. Ngunit, nais ko mang ipagpatuloy ang aking pagkasuklam ko sa itaas. Hindi ko ito maipagpatuloy dahil sa pangaral sa akin ni Mama. At inuutusan niya akong sabayan siyang magdasal. Araw-araw pa din akong nagpupunta sa sport complex na umaasang babalik si Tonyo. Hanggang sa halos isang buwan ang lumipas magmula noong siya ay nawala. Nakita ko si Tonyo na may kasamang matandang babae. Akala ko isa itong panaginip, ngunit ito ay totoo at siya ay bumalik. Noong si Tonyo ay 5 taong gulang, siya ay lumalangoy sa nasabing sport complex kasama ng kanyang ina. Ngunit sa kanyang pag-ahon, ito ay hindi na niya makita. Na dito, inabando na siya ng kanyang ina. Na ngayon may katuturan dahil ito pala ang dahilan kung bakit araw-araw si Tonyo na nag-aaya na mag-swimming sa nasabing sport complex sapagkat inaantay niyang bumalik ang kanyang ina. At ayon sa matandang babae na kanyang ina, yumao daw ang ama ni Tonyo noon at wala siyang trabaho. Mas nilamon siya ng pagkaduwag kaya naisipan niyang abandonahin si Tonyo lalo na sa kondisyon nito. At nung araw na nawala si Tonyo, naisipan niyang bumalik na kahit halos 2 dekada na ang lumipas, inuusig pa rin siya ng kanyang konsensya. At nung araw na naisipan niyang bumalik, nagkataon naman na naroroon si Tonyo na lumalangoy at nakita siya. Balak niyang hindi na sana ihatid si Tonyo sa amin. Balak niyang hindi na ipaalam sa amin na nasa kanya ito. Ngunit si Tonyo ay hindi mapakali dahil ang bukang bibig niya ay hindi pwedeng mag-isa si Kuya. Hindi pwedeng walang kasama si Kuya. Na kailangan ni Kuya si Tonyo. At sa bawat gabi, gumigising ito at tinatawag ang pangalan ko. At kahit mabigat sa kanyang dibdib, ibinalik niya sa amin si Tonyo. Hindi ko kailanman maiintindihan ang ginawang pag-abandona ng ina ni Tonyo sa kanya. Ngunit kahit na baliktarin ko ang mundo, siya pa rin at siya pa din ang nagsilang kay Tonyo. Na hindi ko mabubura sa kasaysayan na siya ang kanyang ina. At dahil mas pinili ni Tonyo na tumira na kasama ako, inirespeto ito ng kanyang ina
at dumadalaw-dalaw ito ng madalas sa amin. Sa ngayon, magkasama pa din kami ni Tonyo na nakatira sa bahay. Bumalik ang dati naming rutina na laging kasama ko kahit saan ako magpunta, sa negosyo ni Papa, sa pagbobolontaryo sa ampunan o sa sports complex. Alam kong batid niyang hinding-hindi ko siya aabandonahin na palagi niyang tanong sa akin gabi-gabi, "Kuya, hindi mo ako iiwan, di ba?" "Eh paano ako gagalaw kung hindi kita kasama?" Sagot ko. Oo nga, brothers for life." Nakangiti niyang sagot. Oo, brothers for life. Sa isip-isip ko, sabay ngumiti ng bahagya. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Larry Malapaya, Vic Sunico, Noel Amacero,